beloved Boss Mike Cervera. Pa rin si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na pinagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan. Ito'y batay. Ano yan, mga kababayan? Nananatili pa rin na si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang masigit na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. O, paano ngayon yan? O, ano masasabi nyo dyan? Yung mga kontra kay Pangulong Bongbong Marcos. O, ano masasabi nyo rito? O, Leiko, asok! Nananatili pa rin si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na pinagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan. Ito'y batay sa pinakahuling resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research. Sa Okta naman yan. Nung nakaraan, SWS survey. Ngayon naman, Okta Research. Higit na pinagkakatiwalaan si Pangulong Bongbong Marcos na kung saan nandoon tayo nakapanig. Bakit? Dahil alam natin na masigit na nandoon tayo sa mabuting pagkampi. Kaya yung mga kumakampi kay Sara Duterte, abay mag-isip kayo. Diba? Isipin nyo na lang yung pamilya ni Duterte na nag-umpisa ng kaguluhan na to, na matagal na naming sinasabi, hindi nyo maunawaan hanggang sa ngayon. Kita nyo? Ito. Ayan mga kababayan, yung sinasabi ko, bakit kanyo inuulit-ulit ko to na ipalabas, ipanood, para mas maunawaan nila ng husto. Tuloy. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Imagine myself cutting his hand. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Abukahin ko yung tatay ninyo. Ipapagod ko siya sa West Philippine Sea. Baka nakakalimot na kayo. Baka nakakalimot na kayo sa mga pahayag na yan ng pamilyang Duterte. Kaya kailangan ulit-ulitin at ipaalala sa inyo itong mga lumabas sa mga bunganga nila mismo. Diba? Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Sabi rito, maghiwa-hiwalay na daw tayo. Nasya ng kapayapaan sa Pilipinas noon. Kung mismo nga mga Duterte ayaw ng pagkakasundo-sundo, tapos ipipilit ni Andro na ang panawagan daw nila pagkakaisa. Pagkakaisa ba na dapat niliwanag ninyo. Pagkakaisa ba na magkabaha-bahagi tayo? O pagkakaisa na kasi hindi namin maintindihan kung para saan ba talaga yun. Nakitang-kita nyo naman. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao. Mag-declare na lang tayo ng independence separate. Kita nyo, yan yung kanilang propaganda nung una. Nung una silang gumawa ng rally nila. Na binalak pa nila na buong Pilipinas gagawin nila. Pero walang nangyari talaga. Maging sa ibang bansa, nako, ginawa nila. Nagpunta ng Nagpunta ng Canada, Amerika, Japan, Hong Kong at iba pa. Pero may nangyari ba? Wala mga kababayan. Nga. Diba? Nga. Ay, nako. Diba? Tuloy. Isa pa. Buo. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez,
Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Imagine myself cutting his hand. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Gomales. No joke. Abukahin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? So siguro naman, okay na yan na pinaalala ko sa inyo. Ha? Etong mga lumalabas sa mga bibig nito. Yan ba ang kapayapaan ay sumainyo? O yan ay kaguluhan para sa atin para maligtas kami? Parang ganun lang ano. Ginagawa yan para mailigtas itong mga Duterte. Ha? Ano? Ay, kanong malis, hindi ko alam. Wala. Oh. Diba? Oh, yun yung sinasabi ko sa inyo. Ha? Hoy, tama ba na magmura? Tama ba na magbanta? Tama ba na pumutol ng loolo? Yung vice-presidente nyo. Yun lang po. Diba? Yan mga kababayan, dapat maalala natin madalas. Huwag natin kakalimutan yan. Eh bakit kanyo mga kababayan? Paano natin makakalimutan yung ganyang gawain? Ha? Galing siya naging presidente at kasalukuyang vice-presidente. Diba? Kaya unawain nyo maigi. Saan tayo papanig sa dalawang ito? Sa Duterte o kay Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa lahat ang kaparaanan para maitaguyod tayong mga Pilipino. Ngayon, mga kababayan, ito ang kapatunayan na hindi talaga bulag ang taong bayan. Babalik ko lang. Pa rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan. Ito'y batay sa pinakahuling resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research. Sa isinagawang nationwide survey noong November 10 hanggang 16, 2024, sa higit 1,200 ng mga Pilipino, 65% ng mga Pilipino ang nagsabing tiwala sila sa Pangulo. Tiwala! Habang 64% ng mga Pilipino ang nagsabing kontento sila sa trabaho ng Pangulo. Samantala, bumaba naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Bagsak! Bagsak! Ilang nag-survey na yan, ha? Baka sabihin nyo na naman, porque hindi pabor sa inyo, sinabihin nyo, faking survey yan. Diba? Okay, sasabihin nila na, faking survey yan. Hindi totoo yan. Bayaran yung mga yan. Diba? Ganun lagi. Pag hindi pabor sa kanila, fake yan. Pag pabor sa kanila, ako hindi fake yan. Wala. Sa 49% mula sa 59% sa 2024 third quarter survey. Gayon din ang kanyang performance rating na bumaba sa 48% mula sa 52%. Buti nga 48% pa yan eh. Sa iba, 25 na lang ang survey nila eh. Di ba mga kababayan? Yan! Our beloved Boss Mike Cervera.